one of the biggest risks that you will take in your life is to buy that home. If it's not generating income, then it's an expense. Dito naman po sa Canada, syempre bumili kami nung kasagsagan po kasi ng pandemic yun. So again, yung sabi ni Kuya na hindi consistent ang taas ng bahay, nagfa-fluctuate, minsan bumababa. Nung pandemic, medyo bumaba, nakapasok kami, nakabili kami ng medyo mura. Ito ay tungkol sa kung ang bahay daw ba ay investment or hindi. Ayan, napakagandang topic. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo, and welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. At ayan, nasasakyan na naman kami. It is Sunday. Papunta nga kami ngayon ulit sa iFurniture. Nanggaling na kami dun kahapon. Very suki na kami ng iFurniture. Kakabalik-balik namin. It just so happened na yung aming biniling office chair ay may damage yung kanyang mesh. So, ang problema naman natin ngayon ay yung invoice. Nung kinolekta namin yung items sa warehouse, hindi na ibalik ang invoice. Hindi namin nakuha. So, tingnan natin kung tatanggapin nila for return kahit wala tayong invoice. Nag-send na rin kami ng email pero hindi sila nagre-reply. Pero nga dahil magiging busy na tayo this coming weeks para sa ating house blessing, sa pag-uwi ng Pilipinas. Alam niyo yun, sunod-sunod na yung mga kailangan natin gawin. Kaya, try natin kung may babalik natin today. Siguro kung hindi natin may babalik, gamitin na natin siya kasi hindi ko alam kung may time pa tayo within the next few days para magbalik ng gamit. For today, may pag-uusapan tayong napakahalagang topic. So, may na-receive kaming comment and itong comment na to ay tinitake namin siya as positively kasi it's a good reminder for us din. Ito ay tungkol sa kung ang bahay daw ba ay investment or hindi. Napakagandang topic kasi iba-iba tayo ng pananaw eh. May mga nasasabi, asset ang bahay, expense ang bahay. Ano nga ba ang katotohanan? Of course, again, this is our point of view, so we respect your own opinions and we would love to hear your own opinions din. So kung meron kayong mga gustong i-share, like itong isa sa mga commenters natin sa YouTube, feel free to comment lang kasi nakakatuwa, nakaka-inspire, magandang reminder. May mga nag-a-advise sa amin online. Natutuwa kami pag nababasa namin yung mga ganyang comments. Basahin natin. Halos lahat ng video pinibenta niya. Yes, very supportive to sa atin. Kaya talagang thank you so much po sa panonood at pagsuporta sa aming YouTube channel. So ito yung isa sa sinabi niya. So in my opinion, a house can be a liability because it often requires ongoing expenses that don't generate income. Tama naman. Ito yung mga samples: mortgage payments, property taxes, maintenance, and insurance. While home values may appreciate, this isn't guaranteed. True. And owning a home ties up capital that could be invested elsewhere for higher returns. Again, true. Diba? Mga fact yung mga sinasabi niya. Unlike assets that generate cash flow, a house usually incurs cost without producing direct income unless rented out. Additionally, property values can fluctuate, making it a less reliable investment. For many, the financial commitment of owning a home limits liquidity and can hinder health or wealth building opportunities in more flexible, income-generating investments. Renting can be better because it offers flexibility, fewer maintenance costs, and no property tax. Renters avoid large down payments and can invest savings elsewhere. Renting also limits exposure to housing market risk while providing the freedom to move easily if circumstances change, supporting financial flexibility and mobility. So yan yung sinabi niya. Sorry guys, sobrang terek ng araw. Nasa sunniest city nga tayo or sunniest province tayo ng Canada, kaya medyo terek na terek ang araw. O ayan, pag-usapan natin yung sinabi niya. Ang gaganda ng mga pinoint niya dun sa kanyang comment sa ating YouTube channel. Kwentuhan muna tayo ng mabilis. So kami pong mag-asawa ay nanggaling dati ng Singapore at naniniwala talaga ako dun sa mga sinabi ni Kuya nung nag-comment sa akin kasi yan talaga yung parang pinanghahawakan ko na if it's not generating income, then it's an expense. Yan. So hindi lang bahay, pati sasakyan. If you're not using your car to earn income, then it's an expense, di ba? Nung nasa Singapore pa po kami, syempre, may pangarap ka para sa pamilya mo, gusto mo ibili ng sasakyan ng parents mo. Pero ang nasa isip ko nun guys, first year ko sa Singapore. Anong year yun? 2014 nasa Singapore ako. Gusto ko bilhin ng sasakyan yung parents ko kasi tumatanda na sila. I want them to enjoy
sasakyan, masisira, mapagawa ka, di ba? Masakit sa ulo. Tapos hindi mo naman lagi din gagamitin kasi meron namang ibang modes of transportation sa Pinas. Cut it short, instead of buying my parents a car, ang una kong pinagawa ay apartment. So pareho po kaming may apartment sa Pilipinas. And it's a hindi siya residential, it's a commercial apartments po. So meron yung sa akin, merong nag-uupa dentist, yung isa convenience store, tapos yung dalawang units, ang umupa na yung brother ko. So meron siya doon, anong tawag doon ko? Motor parts. Ayan. So ang nag-rent out na nun is yung brother ko. So meron siyang 4 na maliliit. And then kay Iko naman, isang malaki yung kanya, ang nando doon ay bakery. So in other words, naniniwala din talaga kami na basta nag-generate ng income, it's a good investment. So ayun, inuna namin yung mga rental properties sa Pinas kasi gusto namin i-secure yung pamilya namin. Before nga kami magpunta ng Canada. Ang nasa isip ko na nun guys, pag nagpunta ako ng Canada, mahirap ang buhay. Doon baka hindi ako makapagpadala. Kaya nagpagawa na kami agad ng mag-generate ng income para sa, parang sinafety na namin sila. So ayun, yung income naman nun, hindi na sa amin napupunta sa mga parents na namin napupunta. Noon pa lang kami bumili ng sasakyan. At ang nagbayad na po ng sasakyan ay hindi na kami. Ang nagbayad na yung mga rental properties. Nagdagdag na lang kami ng konti-konti. So, totoo po talaga yung sinasabi ni Kuya na pag nag-generate ng income, unahin mo yun. Dito naman po sa Canada, syempre bumili kami nung kasagsagan po kasi ng pandemic yun. So again, yung sabi ni Kuya na hindi consistent ang taas ng bahay, nagfa-fluctuate, minsan bumababa. Nung pandemic, medyo bumaba, nakapasok kami, nakabili kami ng medyo bumaba. So yun yung unang bahay namin dito sa Canada. Tapos, nung nakabili na po kami ng pangalawang bahay, yun na po yung pinaupahan namin. So may paupahan din po kami dito sa Canada. Yun yung nagbabayad din sa mortgage na? Yes. So nababayaran na niya yung sarili niyang mortgage. Nakakatulong pa siya ng konti sa amin. Ang iniisip na lang namin is in the future, kung ibibenta namin siya, medyo may makukuha kami sana, hopefully, na pakonti. So yun, hindi din siya ganun kalaki na pwede ka nang hindi magtrabaho. Siguro kung meron kaming mga 10. So yun yung unang plan actually guys, na mag-ipon ng mga properties para yun na, doon na kami kumuha ng mga panggastos namin. Pwede ka nang mag-retire kung gusto mong mag-retire, di ba? Residential property, pag binenta mo siya, ang equity nun ay, or ang non-taxable. Pero pagka siya ay paupahan, so syempre unang-una tinataksan mo yung income ng rent. Pangalawa, magbabayad ka ng renter's insurance, meron ding landlord na insurance. Tapos noon, property tax. Tapos noon, bukod pa doon, pag binenta mo siya, 70% na yata ngayon eh. 70% ng profit doon sa pinagbentahan, taxable na rin siya. Hindi ganun pala yun. Meron pang bawas na bawas, ganun talaga. Pero ang kagandahan naman sa Canada, nakikita nyo naman, di ba, kung saan napupunta yung mga taxes na binabayad nyo. Ito ngayon yung i-share ko sa inyo na thank you Kuya talaga sa pag-remind sa amin ng mga points na yun. Kasi minsan nakakalimutan na natin yung ganun kasi ang pagbili ng bahay minsan nagiging very emotional para sa atin. Lalo na sa amin kasi meron kaming anak. Yun ang gusto mong i-share ngayon sa inyo na pag pala may anak na kayo, hindi ako talaga fan ng brand new na kahit ano, promise, kahit sasakyan. Si Iko lang ang nag-convince sa akin na brand new na yung bilhin mo sa parents mo na sasakyan kasi ang magbabayad naman yan yung pa. Kasi ako talaga okay na yung second hand kasi magkagaral-gal lang din yan, ganyan. Anyways, so ang point lang doon is kahit hindi ako fan ng brand, pag may anak ka, maiisip mo na gagapang siya dyan. Alam niyo naman mga bata kung ano-ano pinagkakagat, pinagdidilaan, pinagsusubo, lahat, di ba? Diba? Sa pagiging masaya lang. Sa safety. Sa safety ng bata. Hirap i-explain yung nararamdaman namin, pero 6 na taon namin hinintay si Vibe. So sa lahat siguro ng pwedeng maibigay, na kayang ibigay, ibibigay talaga, diba? May anak ka na, magiging emotional ka, magiging sentimental ka, na gusto mo yung anak mo may kalakihan na bahay, gusto mo yung memories ng childhood niya nandun sa bahay na yun. Yun yung para sa akin hindi siguro matatawaran din nung dollar sign na pag-fluctuate man ang presyo ng bahay. Nasa tingin ko naman ay hindi ganoon din ka-fluctuate kasi going back dun sa pagbili namin ng bahay sa PEI, bumaba na ang presyo ng bahay noon dahil nag-COVID. I don't think, unless it's a war,
knock on wood, unless it's more, siguro yun na yung magpapababa ng todo-todo bukod pa sa COVID. Pero COVID na yung isa sa mga naging basihan namin na ay, nag-COVID na, grabe, lockdown na ang buong mundo ang ibinaba ng bahay. Hindi naman ganun din kataas. Parang dagdag mo rin, sa experience natin sa pagbili ng bahay naman, hindi tayo nalugi doon. Oo. Kaya nga kami nakabili ng panibagong bahay na mas malaki, di ba? Parang lang. ano eh, pag-invest ng bahay, parang stocks din yan eh. Stocks or Bitcoin, parehas lang yan. Kasi nag-fluctuate din lahat yan eh. Yes. Risk lang talaga lahat yan. So, the only difference para sa akin is yung sinasabing the higher the risk, the higher the return. One of the biggest purchase that a person could have in his or her life is probably a property. Isa na yan sa pinaka mahal na mabibili mo sa buong buhay ng normal na tao, di ba? Unless na lang kung ikaw ay, you know, very mayaman. One of the biggest risk that you will take in your life is to buy that home. If you risk to buy that home, that's the highest risk you'll get that will generate you the highest return. So yun. kung pagbili mo ng bahay, kunyari kung bili mo ng bahay, isang tingin mo isang investment, siguro mag-agree tayo parehas na hindi. Kaya natin bibilin yung unang bahay dito para sa matutuluyan ng pamilya natin dito, yung comfortability. Siguro papasok lang yung sa investment part ng pagbili ng bahay. Sa next property mo na yun, yung magiging rental property. Or kung siguro may balak kang paupahan yung iba dun sa mga rooms, may balak kang paupahan yung basement, yung mga ganon. So again, it's a balance of, you know, emotional at yung inyong financial na pagpaplano sa buhay. So yun lang. So again, maraming salamat kuya sa pag-share mo sa amin ng iyong thoughts. Very insightful, very good reminder for everyone, lalo na sa amin at sa mga makakapanood nito, na talagang ang pagbili ng bahay dapat pag-isipan, hindi lang once, hindi lang twice, talagang maraming beses mo siyang pag-isipan. Yun, may mga taong para sa kanila talaga ang pagbili ng bahay, may mga taong mas komportable at talagang by choice, hindi dahil wala silang pambayad, no. Marami akong kakilala na marami namang maraming datum pero ayaw nilang bumili ng bahay dahil again, it's by choice, lesser expense, walang big shot or walang na-exitan. Lumagpas po kami sa exit. Naka-exit. Walang one shot na kailangan mong maglabas ng malaking pang down payment. Yun, again, choice by choice. Wala kang intindihin sa buhay. Talagang chill ka lang. Yeah, dagdag mo rin, kung wala kang intindihin, wala ka rin i-expect. Wala ka masyadong intindihin, you have to find other ways, other means to generate your future income ba. So, yun. Iba-iba kada tao kung ano ang preference ninyo. So kayo ba, ano ba ang gusto nyo? Bibili ba kayo ng bahay? Gusto nyo ba bumili ng bahay? Or kahit may pera kayo, talagang joy, never kong naging choice na bumili ng sarili kong bahay. We would love to hear from you kung ano yung inyong mga thoughts. So thank you so much guys sa panonood at pagsama sa amin. Malapit na kami sa iFurniture, so kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Bye-bye! Bye-bye!